Ayan, magandang tanghali mga Lods. GR Vlog. Ayan, samahan nyo ako magluto tayo ng paksiw. Paksiw na bangus. Ayan. Ayan mga Lods. Ito ang ating lulutuin, paksiw na bangus. Allergic sa mangga ang kamit ng asawa ko. Kaya ginawa kong juice ang mangga at inilagay ko. Ay, naku. Sinabi mo pa talaga sa live mo yan. Dapat di ka nagsasalita ng ganyan sa live eh. Kasi pag mumukha mo nandyan pa, ane, hindi ka dapat nagaganyan. Mag-live ka lang, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang isang kwento ng pamilya, pagtataksil, at ang hindi maiiwasang paniningil ng tadhana. Ang buong pamilya ito upang magmukhang walang ginalaw. Ginawa niya ang lahat ng iyon sa nakakatakot na katahimikan, habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa aming kama. Sa kanyang mga mata ay makikita ang na ito itinayo sa ibabaw ng pagsasakripisyo sa aking buhay. Handa si Danilo na magsinungaling,
para pagtakpan ang pagkakamali ng kanyang ina. Ngunit napakalupit niyang niloko ang kanyang asawa na uminom ng pampatulog para magawa ng kanyang ina ang krimen. Nang makalampas sa security, sumandal sa dingding si Mrs. Teresa habang hinahaplos ang kanyang dibdib ng mabilis. Ang makina na iyon ay muntik nang magpatigil ng puso ko. Akala ko ay kukulungin na ako. Natatawang sinabi ni Chloe, "Mama naman, sinabi ng alisin ang lahat ng metal, pero nakalimutan mo pa rin. Pinakaba mo kaming lahat." Hindi sumagot si Mrs. Teresa. Lumingon lamang siya sa dako ng screening area sa huling pagkakataon na may takot sa kanyang mga mata. Inakala niya na kaligtas siya sa isang malaking panganib. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na alarm ay hindi magmumula sa makinang iyon. Ang tunay na alarm ay tutunog sa isang mas malayong lugar, kung saan wala nang mabuting anak na makakapagsalita ng matatamis na salita para iligtas siya. Pumasok kami sa business class lounge matapos makumpleto ang mga komplikadong proseso ng imigrasyon. Ang silid na ito ay napakatahimik at hiwalay sa magulong kapaligiran sa labas. Ang amoy ng sariwang giling ng kape ay kumalo sa bango ng lemongrass na nagbibigay ng mapayapang pakiramdam. Pumili si Danilo ng isang maayos na pwesto sa tabi ng bintana, kung saan makikita ang malawak na runway at ang mga dambuhalang eroplano, bago maingat na inalalayan ang kanyang ina na maupo. Naupo si Mrs. Teresa, ngunit nananatiling gilid ang kanyang likod, habang mahigpit niya ang na parang natatakot na may mag-agaw ito. Si Chloe naman ay kabaligtaran itinapon niya ang kanyang branded na backpack sa tabi at masayang tumakbo patungo sa buffet area habang nagsasabi, "Masarap daw ang buffet tiktik." Binitawan niya ang kulay apong maleta at tumakbo pasulong na parang isang baliw habang sumisigaw sa wikang Tagalog kahit hindi siya naiintindihan ng mga opisyal doon. "Hindi! Huwag ninyong kunin ang anak ko! Walang alam yan! Umalis kayo! Huwag ninyong hawakan ang anak ko!" Tinapik ni Mrs. Teresa ang kamay ng opisyal na hahawak sa anak. Ang pakikipag-away sa mga opisyal sa loob ng isang internasyonal na airport ay isang napakalaking pagkakamali. Ngunit sa oras na ito, hindi na niya kayang mag-isip ng maayos. Okay, natapos na tayo mga lods. Ito ang ating ay papasok sa isang yan, patibong no? na siya mismo ang naghanda patibong na sa huling sandali ay nagkaroon ng palitan ng biktima. Yan ating nilulutong paksiw mga lods. Dalawang security Bye-bye. officer ang